Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian Isa Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong Martes, August 20, 2024. Ngayong araw po ay aking ibabahagi ang aking natutunan patungkol pa rin po sa loving God, hating sin. Na kung tayo po ay tunay na nagmamahal sa Diyos, tayo po ay nagmumuhi sa kasalanan. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 14 to 19, as obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. And if you call on Him as Father, He judge impartially according to each one's deeds. Conduct yourselves with fear throughout the time of your exile, knowing that you were ransomed from the futile was inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Sa Tagalog po, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pong tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. Dahil natawag ninyo ang siyang Ama, mamuri kayong magtakot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay sa inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng hinto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya'y tulad ng korderong walang bugis at kapintasan. Hindi naman pwede ako na magpunta sa mga katuruan na aking natutunan. Unang katuruan po ay God is holy and hates sin. Yung Diyos po natin ay banal at siya po ay namumuhi sa kasalanan at hindi tolerate ng Diyos ang kasalanan. Hindi po hahayaan ng Diyos na may kasalanan na ginagawa sa harap niya na walang punishment. Kalawang katuruan po ay God hates our sinful passion. Kinamumuhian po ng Diyos ang ating masasamang pagnanasa. Huwag po nating isipin na yung Diyos pwede kapatawarin ng walang kaparusahan sa kasalanan mo. At sa ikatlong katuruan po ay God poured out His wrath on Christ. Ang galit ng Diyos, ibinuhos niya kay Kristo. Ang ating Panginoong sa Kristo ang tumubos sa atin. Ibig sabihin sa krus ng Panginoong sa Kristo yung lahat ng kasalanan ng mga taong nananampalataya kay Jesus pinarusahan. Kaya huwag nating isipin pinatawad lang tayo ng Diyos basta-basta. Dahil hindi po korap ng Diyos. Ang ginawa po ng Diyos, pinarusahan pa rin ang kasalanan natin, pero hindi na sa katawan natin, kundi sa katawan ng ating Panginoon sa Kristo. And para naman po sa application natin, una po, be holy and set apart. Imbis na puro makamundong pagnanasa, puro lustful thoughts, pagnanasa sa makamundong bagay at dahil set apart tayo, dapat ang nasa natin sa Diyos na. Ibig sabihin, nakaiwalay na tayo sa mundo. Tayo ay nasa Diyos na, kay Kristo na. And also, fear God and hate evil. Igalang at respeto po ng Diyos. At kapag ginagalang at nirespeto po natin ng Diyos, kamumuhian na rin po natin ng kasamaan, ng kasalanan. Kung meron kang takot sa Panginoon, namumuhi ka dapat sa kasamaan. And lastly po is to go back to the cross. Minsan po kasi nade-desensitize tayo. Nakalimutan natin na may namatay para sa atin, para bayaran ng mga kasalanan natin. Na sobrang grabe ang kasalanan natin na kailangan anak pa ng Diyos yung tumubos sa kasalanan natin. At kung nakakalimutan natin iyan, let's go back to the cross. It's time po para bumalik tayo sa cross ng ating Panginoon sa